What's up mga katambay, and welcome sa unang episode ng ating online tambayan, ang tambayan ni Amang. Alam ko matagal-tagal natin hinintay itong programa natin na to, pero sisimulan natin ito sa pagpapakilala ng orden o ng Order of the Clerics Regular Minor o ng Adorno Fathers. Dahil dito merong mga katanungan na ibinibigay sa amin na gusto malaman ng ilang mga tao. Kung kaya naman sasagutin natin isa-isa ang mga tanong na ito. Ito ang unang tanong. Well, nagsimula ang Order of the Clerics Regular Minor or Adorno Fathers noong 16th century, 1588, to be exact yung taon kung kailan nabuo ang Adorno Fathers. At kung sino ang nagtatag nito, ito ay itinatag ng tatlong pare, si St. Francis Caracciolo, si Venerable Augustine Adorno, and Father Fabrizio Caracciolo. Well, ang misyon ng Adorno Fathers o ng Clerics Regular Minor ay hindi rin naman masyadong naiiba sa kung ano ang ginagawa ng iba mga religious priests or brothers or sisters. Ang layunin namin ay maipakita, maipakilala si Jesus sa mundo, pero particularly sa pagpapalaganap ng Eucharistic devotion. At kapag sinabi natin pagpapalaganap ng Eucharistic devotion, ibig sabihin ito ay buhay na pagmimisyon sa mga tao dahil ang Eucharistia ay buhay. Ang Eucharistia at buhay ay buhay at kailangan maibahagi ang buhay na ito, which is yung buhay ni Jesus sa mga tao, sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng panig ng daigdig. Pagkakaiba ng Adorno Fathers mula sa ibang mga relihiyoso, maraming mga pagkakaiba. Subalit ito ang isa sa mga striking na pagkakaiba. Dito naman talaga nagkakaiba-iba ang mga religious communities o mga religious orders, at ito yung sa charisma, o yung charism ng aming orden. Ang aming orden kasi, ang charism namin is the imitation of Christ in the Paschal Mystery. Ibig sabihin, yung paggaya namin sa buhay ni Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, pagdurusa, at yung pagkabuhay ni Jesus, yung kanyang Paschal Mystery. Paano namin ito isinasabuhay? Sa pagsuong namin sa lahat ng mga hamon ng buhay. Kung paano makakatugon ang simbahan, particularly ang aming order sa pangangailangan ng simbahan, doon kami pupunta at doon kami tutugon. Ang iba mga orden, makikilala natin sila. Kapag sinabi nating preachers, alam na natin kung sino, at kung anong grupo. Kung pagdating sa edukasyon, alam na natin kung anong grupo. Agad-agad. Subalit ang Adorno Fathers, ang kaibahan ng Adorno Fathers ay ito. Kung saan kami tinatawag na uri ng pagmimisyon, doon kami pupunta, doon kami tutugon. Kung tinatawag kami bilang maging guro, then magiging guro kami. Kung tinatawag kami bilang mga pastor ng simbahan, then tutugon kami bilang pastor ng simbahan. At marami pang iba mga pangangailangan na pwede namin tugunan. At ito yung pinipilit namin maipakita sa mundo na hindi kami natatali sa iisang gawain lamang, kundi kaya namin tumugon sa mga pangangailangan. Hari nawa, magkaroon kami ng sapat na mga relihiyoso, miyembro ng aming orden, na makakatugon sa iba't ibang uri ng pangangailangan ng ating simbahan. Kagaya ng ibang mga seminaryo, yung mga seminarista namin, nag-aaral din sila. Tinatanggap namin sila as early as senior high school or junior high school student, pataas. Sa ngayon ay medyo napapahaba ng konti ang paghuhubog dahil ito naman ang nagiging trend sa lahat ng mga seminaryo, hindi kasi minamadali ang pagpapari. Pero meron kami tinatawag dito na propedeutic stage, which is considered aspirancy period. And then meron kami tinatawag na postulancy program,
After ng postulancy program, meron kaming novitiate program. After ng novitiate program, meron na kami tinatawag na, ito na kasi yung simple professed stage. Yung mga miyembro ng Adorno Fathers ay nagpo-profess after ng novitiate ng kanilang temporary vows. After ng kanilang temporary vows, after 3 years or 4 years or so, sila naman ay solemn profess. After ng solemn profession, dadaan sila sa another stage, which is the diaconate stage. And then yung priesthood na hari nawa, kung may awa ang Diyos, ito yung mga pagdadaanan nila. Pero mahabang proseso, kagaya ng sinabi ko, ang paghuhubog sa seminaryo, at ito ay hindi minamadali. Oras kasi na madaliin natin ito, baka kagaya ng mga prutas na hihinog sa pilit, hindi masarap. Kailangan natin ang tama at sapat na panahon para ang isang seminarista ay mahinog ng tama. Hopefully, maging okay ang kanyang paghuhubog para maging productive siya bilang isang religyoso o bilang isang pare. Isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng aming orden ay ang pagtulong sa mga underprivileged, sa mga naghihirap. Sa ngayon, ang mission namin ay sa Africa, particularly ay nakafocus sa mga estudyante. Meron kami mga ginagawang scholarship program para sa aming sa mga bata sa Africa na hindi nakakapag-aral. Meron din kami of course, yung mga seminarista namin, pinapaaral din namin hanggat kaya namin pag sila ay simple profess na. Kaya din, meron din kami mga clinic, mga ospital na pinapatakbo sa Africa na pinipilit namin tutunan. At ito ay para makatugon sa hamon at panawagan ng mga mahihirap nating kapatid. Sana madala rin namin ang misyon na ito dito sa Pilipinas. Kung may awa ang Diyos at mabibigyan tayo ng pagkakataon, hopefully magawa rin natin ito. Spiritual na disiplina or spiritualidad at ang disiplina ng aming pagsasabuhay, ng aming spirituality. Well, ang orden ng Adorno Fathers and Brothers, kagaya ng nasabi ko kanina, ay mayroong pagpapahalaga sa Eucharistia. Kung kaya naman, ang aming mga komunidad ay mayroon na tinatawag na Eucharistic Adoration. Ito ay araw-araw na ginagawa. Hanggat maaari, kung magagawa ito ng mas mahaba o round-the-clock adoration kagaya ng ginagawa noong unang panahon, noong bata pa lang ang orden ng Adorno Fathers, meron kami tinatawag na round-the-clock adoration. Pero dahil sa panawagan ng panahon, medyo nahihirap-hirapan na rin, dahil sa kakulangan ng mga miyembro. Pero kung maibabalik at dadami ang miyembro ng Adorno Fathers and Brothers, pwedeng maibalik ang round-the-clock adoration. Pero ito ay isa sa mga spirituality na pinipilit namin ibalik sa aming order, mga disiplina na pinipilit namin ibalik sa aming order. Of course, yung pagsasabuhay namin ng aming religious vows of poverty, chastity, obedience, not seeking ecclesiastical dignities, ito yung mga disiplina at mga pangako na pinipilit din namin na tugtin sa aming buhay. Makakapabuhay kami na simple, paya, meron kaming pagkapakumbabaan sa aming mga puso. These are all spiritual disciplines na pinipilit namin isabuhay. At siyempre marami pang iba na pilit namin ginagawa as required by the law of the church bilang mga pari o kaya diakono na ginagawa namin magdasal ng Liturgy of the Hours, kasama yan sa mga programa ng aming komunidad. Hamon. Maraming mga hamon. Actually, ang
ang kinakaharap ng aming orden. Hindi lang naman ang aming orden, kundi lahat ng mga religious communities, gayon din yung mga dioceses. Medyo bumababa kasi ang bilang ng mga pumapasok sa loob ng seminaryo para magpari, para maging brother, perpetual brother, o kaya para pumasok sa kumbento para maging madre. No? Kukunti na at bumababa ang bilang ng mga tao ito. Sa ibang region sa ating mundo, maaaring tumataas, pero dito sa Pilipinas, medyo bumababa. At isa ito sa mga major na hamon sa aming ding congregation o sa aming orden. Sana lumago ang mga bilang ng mga taong gusto pa rin at nagnanais na maglingkod sa simbahan. Malaki ang role ng mga kabataan sa simbahan. Gayon din sa aming orden dahil hinihikayat namin ang mga kabataan na maging aktibo sa buhay ng simbahan at magmisyon. Kasi hindi napapahalagahan minsan ng mas nakatatandang miyembro ng ating simbahan ang mga kabataan. Hindi natin nakikita ang kanilang maiaambag. Subalit kung titingnan natin na mabuti, ang kabataan, marami na silang nagagawa. No? Yung kanilang mere presence pa lang nila sa simbahan ay nakakapag-uplift na ng buhay sa simbahan. Kapag wala ang mga kabataan, parang medyo malungkot, parang medyo dry, para bang napapaisip ka, ano na ba ang hinaharap ng simbahan. Pero ang orden namin, ini-encourage namin ang aktibong pakikiisa ng mga kabataan. In fact, sa Balete, meron kami tinatawag na mga menores. Hinihikayat namin ang mga kabataan na makiisa sa pagmimisyon. Ngayon din naman sila ay nagiging miyembro ng aming scholarship program. Yun ding yung mga kabataan namin sa Africa, meron din kami mga scholarship program para sa kanila sa bansang Congo kung saan ang misyon ay makatulong sa mga kabataan. Ito ang aming ginagawa. Kaya para sa amin, mahalaga ang pakikinsa ng kabataan at ito ang aming ine-encourage. Hinihikaya talaga namin ang partnership na ito between the order and the youth. Well, of course, ang isang komunidad ay mayroong ideal, isang religious house o isang religious community. The ideal situation is that we should be working together, na dapat kami laging nagsasama-sama, nagkakaunawaan, nagkakaintindihan at nagtutulungan. Sama-sama kami, pero dahil meron kami kanya-kanyang personality, may kanya-kanya kami identities, may kanya-kanya rin kami mga ideals, minsan nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. At natural naman ito, kahit sa isang pamilya, kahit sa isang grupo, ganito rin ang ating mararanasan. Subalit, ang maganda sa isang religious community, kagaya ng aming orden sa Adorno Fathers and Brothers, and I'm sure ito ay makikita rin sa ibang mga religious communities, ginagawan ng paraan para masolusyonan ang mga pagkakaibang ito, magkaroon ng pagkakaisa sa kabila ng aming mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo, maging bukas ang isipan para matanggap namin kung ano man yung mga saloobin ng ibang tao sa akin o ang saloobin ko para towards my brother in the community. Ito ay mahalaga na amin na isa sa buhay, yung mahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakaisa sa loob, maging sa labas ng aming community. Pero sana lahat ng mga religious orders, lahat ng mga religious communities, lalong-lalo na mga communities, different communities ng aming orden, ng Adorno Fathers and Brothers ay magbukas sa isa't isa, magtulungan, magkaisa sa kabila ng pagkakaiba namin. Hamon sa pagpapalaganap ng misyon. Maraming hamon. In fact, isa sa mga hamon na kinakaharap ng aming orden ngayon ay ang
hamon ng aming mga komunidad o ng aming mga misyonero sa Congo. Ito ay sa kontinente ng Africa. Sa Democratic Republic of Congo kasi ay mayroong tinatawag na civil war. At sa kasalukuyan, ang aming mga misyonero dito sa lugar na ito ay apektado dahil sila ay nagdedelikado ang kanilang mga buhay. Kung kaya naman sila minsan ay lumilikas na merong iba mga pari na nababaril, merong ibang mga pari namin na nasasaktan at kung ano-ano pa, hinanakawan, tinatakot, dahil sa mga bagay na ito. Dahil nga dito sa civil war na ito, naiipit ang aming mga misyonero. Sa kapila ng mga hamon na ito, meron pa rin iba. Ito ay yung hamon sa pagmimisyon sa aming kultura na pinipilit naming madala sa ibang kultura. Yung aming spirituality, yung aming charism, dadali namin sa ibang kultura. Siyempre, kailangan namin mag-adjust. Halimbawa, kung ako maa-assign sa isang isla, kailangan tanggapin ko yung kultura ng isla kung saan ako ay nakadestino. Ganun din yung kanilang mga lengguwahe. Pag-aralan ko yung kanilang language. Ito yung mga barriers na kailangan namin ma-overcome. So, kailangan namin mag-aral ng lengguwahe. Kung ikaw ay naka-assign sa Germany, kailangan mag-aral ka ng German language. Kung ikaw naka-assign sa France, then kailangan mo mag-aral ng French. And so on, and so forth. At hindi naman ito kung tutuusin mahirap gawin. Basta pumas lamang ang misyonero sa diwa ng pagmimisyon, gagawin niya ang lahat ng kaya niya para matuto sa lengguwahe. Kung tutuusin, maliit na hamon lamang ito kumpara sa haharapin mo ang isang giyera. Yung cultural adjustments, tutuusin, madali din lang ito na gawin. Subalit, kung ang isang misyonero ay hindi bukas, medyo mahihirapan pa rin siya. Ito ay magiging major na hamon sa isang misyonero. Yung vows ng aming orden, medyo may 4 kami kasing vows. Ito yung basic na 3, yung vows of poverty, chastity, and obedience. At yung ika-4 naman na nadagdag sa amin ay yung vow of humility, particularly yung not seeking ecclesiastical dignities within the order. And if I may, idadagdag ko outside the order. Ito yung paghahangad, yung hindi ka maghahangad na maging obispo o kung ano pa mga nakatataas na posisyon sa loob at sa labas ng orden ng Adorna Fathers. Kasi noong unang panahon kasi yung mga pare ay naghahangad na maging obispo o maangat, ma-promote sa kanilang posisyon, not necessarily para makapaglingkod. Yung iba naman, not necessarily para makapaglingkod, kundi para for the sake of prestige and honor. Gusto nilang makamtan ang ang respeto na ibinibigay ng mga tao. Subalit, para sa amin, the more humble you are and the more humble you become, the more you become respected. Not necessarily by people. Salamat sa Diyos kung irerespeto ka ng tao dahil sa iyong kapakumbabaan. Pero kung irerespeto ka naman ng Diyos at ng langit, gagantimpalaan ka ng langit dahil sa iyong kapakumbabaan, ito na yung magiging eternal reward mo. Kaya para sa amin, not seeking ecclesiastical dignity or dignities within or outside the order, ito yung isa sa aming mga pinanghahawakan na mga vows. Of course, yung vows of poverty, chastity, and obedience, ito ay very common sa lahat ng mga religious communities or religious orders and congregations. Well, dito po muna nagtatapos ang ating
first episode ng ating tambayan, itong tambayan ni Amang. I'm sure marami pa tayong mga pag-uusapan sa mga susunod na pagkakataon. Marami pa tayong mga topics na pwede nating i-discuss. Meron tayong mga tao na pwede nating makausap. At hari nawa, itong programa natin ito ay magbigay ng kaalaman sa ating mga tagapanood, sa ating mga tagasunod, at sana makahikayat pa rin tayo ng mga tao na makapagbibigay ng kaalaman, karagdagang impormasyon at inspirasyon para tayong lahat ay sama-samang lumago bilang isang komunidad ng mga tambay, ng mga online tambay. Ano? So, at least maganda ang tambayan natin ito at hopefully magkita-kita muli tayo sa tambayang ito, sa tambayan ni Ama. God bless. Say what?